Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi beten na weekly reading for August 4 to August 10. So Libra, tayo kagwian, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin inyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So sit back, relax, and enjoy our reading and use your intuition para makuha mo yung para sa'yo, okay? So Libra, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron ka pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading para malaman mo yung sagot dyan. Pero sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba. Sa isip lang, sekreto lang natin yung question mo and we will answer that later. Okay? So, Libra, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Libra. So, Libra, thank you again from the bottom of my heart for not skipping the ads. So, Libra, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 4 to 10? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the 10 of Swords. Lovely. In the area of what you want, you have the Death card. Ooh, transformation. Beautiful. Huwag ka matakot ha. Maganda to. In the area of what you need, you have the 8 of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the 8 of Cups. Lovely. Beautiful. In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Wow. New job, new opportunity, new love life. Pwede din. Something new is coming na talagang magbibigay sa iyo ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Ika nga. Nakita ko mag-enjoy ka dito. Out from the pain, may biglang regalo. Out from the suffering, boom, biglang may bagong biyaya para sa iyo. Congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Wands. Yes. In the area of your fortune, you have the King of Cups. In the area of your divine messages, you have the Wheel of Fortune. Congratulations. Pag lumalabas ng Wheel of Fortune, garantisado, change is coming. Nagbabago na yung kapalaran mo. So, napakaganda for you. In the area of your outcome for this week, ano kaya ito? Mamaya, sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. So, Libra, bago natin basahin in a very detailed mode ang mga cards mo for the week, alamin mo kung ano lingering energy in your background, you have the 9 of Wands. Okay, sabi ng spirits mo ngayon, parang huwag ka daw mag-give up. Don't give up. Okay? Sa buhay ha, sa buhay. Pero kung nakita ko talaga dito sa dalawang cards mo, kambal cards, you have the 8 of Cups and the 10 of Swords. Ibig sabihin, meron kang iwanan. Meron kang iwanan na bagay. Nakita ko na porke nasaktan ka, porke natalo ka doon o kaya nalugmok ka doon, ito yung pagkakataon para sa iyo na wag mo sukuan ang buhay mo. Wag mo sukuan yung pangarap mo para sa family mo. Kung kailangan mo umalis sa isang lugar, umalis sa isang bagay dahil nakita mo na hindi ka nag-grow doon o wala ka ng paglago, go push. Pero pagdating sa buhay mo ngayon, Libra, kung nakikinig ka ngayon at buong puso mong binubuksan ang iyong sarili at isip this time, wag kang susuko sa sarili mo. Wag kang susuko sa buhay mo. No? Nakita ko na parang breadwinner ka ba or ikaw yung main source of income o kinakapitan o nakadepende sa iyo ang lahat ng tao sa buhay mo, pamilya mo, mga anak mo o magulang mo, no? Parang ito yung pagkakataon na ikaw mismo huwag ka susuko, okay? Because maraming nakaasa sa iyo, maraming responsibilidad na nakaatang sa iyo. So, ayoko sabihin na wala kang choice, di ba? Pero sabi ng spirits mo, may kaya mo pa eh, may lakas ka at sila ang hugutan mo ng lakas. Yung mga taong nagiging dahilan kung bakit ka lumalaban. Yung mga tao nagiging dahilan kung bakit kahit nadadapa ka, kahit bumabagsak ka, hindi ka sumusuko, hindi ka humihinto, lumalaban ka pa rin, hindi ka nag-quit, no? So, believe ako sa iyo, proud ako sa iyo, Libra, because you're doing your best, you're doing good in your work, ano? I know na may mga bahay kang dapat baguhin, may mga bahay kang gustong puntahan at iwanan at iwasan, at sa'yo parang gusto ko ng bagong buhay, gusto ko ng bagong era, gusto ko ng bagong hangin, bagong gagalawan, bagong gagawin, kaya sawang-sawa ka na sa pagkadapa, sa pagpapagod, sa pagkalugmok, no? Tingnan mo sa 9 of Wands dito, parang wounded warrior ito eh. Wounded warrior siya na parang ano ba nangyayari sa buhay ko, bakit paulit-ulit ako paulit-ulit yung pain, paulit-ulit yung pagkabagsak, pagkalugmok, pagkakamali o kaya no yung parang paulit-ulit na lang na sinusubok ka ng tadhana. No, nakita ko na this is just a test. Tinetest ka lang kung hanggang saan ba talaga gusto ni Libra itong bagay na ito. Meron sa inyo, sabi ng spirits mo, the universe wants to see kung seryoso ka ba talaga rin sa isang bagay or siya ba talaga yung gusto mo or ito ba talaga yung ruta na pinipili mo at gusto mong parindigan. Parang ganyan. Hindi sa lahat for some of you. Meron ako narinig ganyan na parang ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung gusto mo i-commit for a very long time sa buhay mo? So now, sabi ng spirits mo, don't quit,
Don't quit. Huwag mo hayaang makita ka nila nanghihina. Huwag mo hayaan nakita ka nila napasuko ka na, ilaban mo pa yan. Nakita ko rito, one push pa. Kung meron kang mga bagay na iiwanan kasi nalugi ka doon, natalo ka doon, nag-fail ka doon, huwag ka sasuko sa pangarap. May laban ka pa, may isa ka pang chance. Nakita ko rito, may isa pang chance or may isa pang pagkakataon at this time, boom, eto na yon. Eto na, narinig ko yung eto na yon. Eto na yon, huwag ka lang susuko, eto na siya, parating na siya. So, parang bigyan mo pa ng pagkakataon. Huwag ka muna bubitaw. Yun nakikita ko for you, no? Now is the right time for you to be resilient, matapang, palaban, at kumapit ka pa. Yan narinig ko, kumapit ka pa because the time is now. The time is now. So, congratulations sa iyo, Libra. Ang iyong dedikasyon, ang iyong hard work ay bibigyan na ng reward this time, okay? So, basa natin ang full spread mo. At the center, you have the 10 of Swords. Ang dami mo nang dinaanan. Ang dami ng pain, pagbagsak, sorrow, may mga regrets din. Because nakita ko na parang someone hurt you. Either iniwan ka, pinabayaan ka, or inabandon na ka. Kaya siguro ngayon kinakaya mo for the family, no? Kinakaya mo, nagpapakatatag ka kasi sa'yo lang talaga sila dumedepende. Kaya sa'yo mo kahit masakit, kahit parang feeling mo you're betrayed, you want to fix things, pero parang wala talagang paraan para i-fix pa. Pero ngayon kakayanin mo na. Babangon ka na on your own. Kakayanin mo. Sa'yo mo kahit ako lang, kahit ako na lang kikilos, kahit pagod na ako, kahit napasuko na ako. Hindi. Ilaban mo pa. May chance ka pa. So go push. Carry mo pa. At with kita mo ba itong kamay niya? Yung nakaganon, parang kamay na Santo Niño. Di ba parang yun yung sign of hope, sign of blessing, sign of new things will come. Especially here sa baba mo, may wheel of fortune ka, may magandang kapalaran na naghihintay sa'yo after this. So, after pagkabagsak, babangon. After pagkabagsak, may kapalit. Yung kapalit na yun, pag-angat. So ngayon, nakita ko dito na blessing in disguise. Kung ano man yung mga bagay na nawala sa'yo in the past, mga bagay na hindi mo nakuha, mga bagay na hindi mo napanalunan, may dahilan yun. At may blessing yun. Kasi parang sabi ni Spirit mo, iniiwas ka ni God doon. Mabuti nang masaktan ka ngayon dyan kaysa in the long run masaktan ka pa lalo o lumaki pa yung problema o lumaki pa yung komplikasyon. Ngayon, maganda nang putulin na. So pinaputol na ni God, hinahayaan ka niya na ma-realize mo. Dapat ma-realize sa pagkatalo doon sa mga bagay na yun in the past. Meron ka mapupulot doon na lesson at yun ang kailangan mong kapitan this time para patuloy na umikot yung kapalaran at patuloy kang umasa. Narinig ko na palakasin mo yung pag-asa, hope, and faith mo kay God. I don't know why. Some of you baka hindi na nakalimutan ng tumawag sa Kanya, nakalimutan na sa Kanya mag-pray every night o pagkagising or every meal. Meron sa inyo na parang every meal before nag-pray pero ngayon parang nakakalimutan na. So, palakasin ang spiritual power para yumabong, tumibay, lumakas ang iyong hope and wishes and faith na magagawa mo lahat. Pabangon ka na. Sumisibol ng araw, Libra. Sumisibol ng araw. This is you rising up from the ashes at nakita ko na wala na ibang ruta kundi paangat. Wala na ibang daan kundi paangat. So congratulations. Ilaban mo pa yan. Ilaban mo pa itong next travel mo or next journey mo. Ilaban mo ngayon. Huwag ka susuko. Meron na yan lalabas dyan. Okay? The 10 of Swords. End of struggle na to ha. End of struggle na yan. Patapos na yung problema dyan. So wala nang rurok yan. Yan yung pinakarurok pa niyan. Yan yung pinakadulo niyan. So ngayon makakabawi ka na. And nakita ko talaga dito na ilaban mo pa. Ha? Ilaban mo pa. Huwag ka susuko sa isang pangarap mo. Kung ngayon nadapa ka ngayon, natalo ka ngayon, nahirapan ka ngayon, meron pa ibang ruta, meron pa ibang paraan, meron pa ibang destinasyon na doon naman ikaw may magawagi. Okay? The 10 of Swords being clarified by the 9 of Swords. Ngayon, siguro, itapon mo na muna yung alinlangan mo, yung mga worry mo, mga stress mo, no? Nag-overthink ka masyado. So, paano ba yan? Makakaragpas pa ako dyan, makukuha ko ba yun? Baka hindi, paano yan? Like, pag ginawa ko to, baka matalo na naman ako pag ginawa ko yun, baka ganyan. So, ang dami-dami mong pinapangunahan, no? Pinapangunahan mo agad yung sitwasyon kahit wala pa naman. Dahil siguro sa mga nangyari before, dalang-dala ka na o pasong-paso ka na. Kasi, at naiintindihan ko naman kung kada step mo ay nag-worry ka, kada hakbang mo ay nag-aalala ka, may kaba, may tawag ito yung parang may pangamba kung gaganda ba o hindi, baka mamaya mauwi na naman sa wala o mauwi na naman sa negatibo, ano? Pero wala mangyayari kasi, Libra, kung babalik ka na naman sa dati. Kung babalik ka naman, timo, nag-10 of Swords ka na, irurok na pero bumaba ka pa ng 9 of Swords. Ibig sabihin, patapos ka na dapat doon sa suffering, biglang bumaba ka pa, bumalik ka pa ng 9 of Swords. Ibig sabihin, huwag mo nang balikan. Let it go, okay? Bitawan mo na. Kung ano yung nangyari na yun. Kung ano yung pain before, nangyari na yun. Huwag mo na i-replay sa isip mo na paulit-ulit. Sana ganito ginawa ko, sana ganito sinabi ko, sana hindi ako nangyari ganito. Tapos nire-replay mo pa sa isip ko, bakit ba sinabi yun? Saan ba ako nagkamali? Tapos sinisisi ko pa sarili mo. Tama na yung blaming yourself, okay? Don't blame yourself. Take it
easy. Take it a rest. Ipahinga mo na yung mga bagay na yon. Mag-focus ka sa mga bagong bagay na pwede mo pang gawin. May chance ka pa. Okay? Huwag mo nang balikan yung mga pain in the past, yung naging dahilan kung bakit ka bumagsak. Nako, okay na yon. Past na yon. Forgive yourself. Forgive them. Forgive what happened. Patawarin mo yung sarili mo sa mga mali mong desisyon, maling sinabi, maling aksyon. Okay? It's all in the past and move on. Tama na yung blaming game. Okay? Tama na yon. Move on ka na. Ilabangon mo na sarili mo. May chance ka pa ulit. May chance ka pa. Okay? In the area of what you want, you have the death card. Gusto mo na ng change. Gusto mo ng total transformation. Parang sayo mo, gusto ko na umalis sa trabaho to, ayaw ko na, hindi ko na kaya. So, babangon ka na. O kaya sa relasyon, parang sayo mo, enough na of this toxic relationship, gusto ko na magsimula ulit on my own. You want drastic change. You want drastic transformation sa life mo. At gusto mo nang, this time around, sayo mo, gusto ko na manalo ulit this time. Gusto ko na maasikaso ang buhay ko this time na magkaroon naman ako ng ginhawa away from this toxicity, away from this pain, away from these people or with this situation, ganyan. So ngayon, sabi ng spirits mo, paano ka naman Libra makakapag-transform kung babalik ka na naman doon sa dating gawi na pag-iisip sa mga saan ako nagkamali, saan ako nagkulang, sino ba nagkamali sa akin, sino ba dapat kong sisihin. Tama na yun, tapusin mo na, okay? Don't go back. Nasa 10 of swords ka na, bumalik ka pa na 9 of swords. So sabi ng spirits mo, enough na. Tuldukan mo na yon para totally makapag-transform ka. Hindi magiging successful ang transformation kung dalaw ka pa rin ng dalaw sa mga bagay o sitwasyon o mga idea na nagpalugmok sa'yo sa past. Ikandado mo na yung past, okay? Ikandado na ang past para totally makapag-transform ka. Kung ito man ay love life, nakita ko kasi dito parang lalaki na pabalik-balik o toxic relationship before na pasundot-sundot ay bumabalik, labas-pasok ay nakikita mo here and there at ginugulo ka, tayo na talaga natuldukan na yun. Okay? And give your life another shot. Meron ka pang pagkakataon na baguhin ang buhay mo, iangat ang buhay mo. So, alisin mo na sa buhay mo yung mga naging dahilan kung bakit ka bumagsak dito. Okay? Nakita ko na baka bumalik ka na naman doon, Libra. So ngayon, for you to have a complete transformation, wag nang babalik sa past. Isarado na yun, ikandado na yun. Lagyan mo ng susi, lagyan mo ng glue, lagyan mo ng mighty band, lagyan mo ng packaging tape, ilagay mo sa bodega at wag mo nang bubuksan. Okay? Past is past. For you to transform. Death cards being clarified by the Hanged Man. Yes. Ayaw mo na mag-delay, ayaw mo na ng confused ka, ayaw mo na nabibitin ka, o ayaw mo na parang ikaw yung last to know, no? Parang meron sa mga sitwasyon sa buhay mo na parang ikaw yung huling nakakaalam, na parang ang dami nang galihim sa'yo, na parang, bakit ngayon ko lang nalaman to? Dapat noon na parang nalaman ko na yun, sana naagapan ko pa, parang ganyan. So, ayaw mo na ikaw yung huling tao nakakaalam ng mga bagong bagay, o ng mga nangyayari, o ng katotohanan. Ayaw mo na rin na parang delayed yung action. Kung noong umpisa pa lang, dapat na-actionan ko na pala. Kung nalaman ko yung una pa, baka na-plancha ko pa, baka nahabol ko pa. Hindi sana hindi tayo pare-parehong caught up in this situation. No? Ganyan, no? Parang ayaw mo na ng delay, ayaw mo na ng komplikasyon, ayaw mo na ng distraction, ayaw mo na ng obstacle sa daan. Gusto mo na magdire-diretso yung plano mo. Kaya, ngayon, nag-iisip-isip ka, gusto ko na mag-transform. Gusto ko na baguhin yung buhay ko for the better. No? Marami kang tinatanggal sa buhay mo. Halimbawa, tinatanggal mo na yung dating ayos ng bahay. Kasi sayo mo parang ito yung energy of stagnancy eh. So parang meron ka re-arrange sa bahay. Maraming sa inyo nakita ko nag-renovate. Meron pinapaayos, pinapatapos o binabago sa bahay. At ngayon ayaw mo na naman delay dyan at gusto mo na matapos agad-agad dyan para makapag-relax ka na. For some, nakita ko na either sa work, napansin mo, teka, ito yung rason ko, bakit nade-delay tayo? Bakit biglang tumatambak at napupuno yung trabaho dito at hindi gumagalaw? Because nakita mo na yung source, naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay. So ngayon, babaguhin mo yun. Gusto mo i-transform everything in your life to make sure na wala nang hinto, wala nang himpil, wala nang stagnancy sa iyong goals this time. At nakita ko naman na this time around, wais ka na. Sa pagkadapa mo na ito, pagkabagsak mo na ito, marami kang natutunan, marami kang na-realize. No? So sabi ng spirits mo, learn from that, apply it sa transformation mo para this time around, wala nang delay, wala nang hinto, wala nang pagbagal, at wala nang pipigil pa dahil na-figure out mo na yung right sistema, right secret sauce, ika nga, para mapagtagumpayan to this time. Okay? In the area of your, what you want, you have the, what you need pala, is your 8 of Pentacles. What you need is to elevate your skills.
Okay? Meron kang kakayanan, meron kang ginagawa siguro ngayon. Halimbawa, nagluluto ka, karinderya, o kaya ano ka, may catering business, ganyan-ganyan. Tapos, nalugi ka before, pero ngayon balak mo sabi mo, ayoko na mag-catering, tatayo na lang ako sa sarili kong pwesto. Halimbawa, malapit sa palengke, halimbawa, meron ka dong nirentahan na bagong pwesto. Sabi mo, why not this time around? Meron ako solid na pwesto, hindi na ako aarkilahin pa, hindi na ako kunin yung serbisyo ko para hindi ako, alam mo yun, baka kasi fluctuating ang kita pag service, catering services, kasi paiba-iba ng needs, paiba-iba ng wants, and may aberya here and there. Nakita ko na para sa'yo mo, time na para bumangon ako. Why not try ko dito sa karinderya sa palengke, magpupwesto ako dito. So, example lang to ha. Hindi ko sinabing lahat kayo yung kakarinderya. Example lang. So, sabi mo, why not give it a shot? Isa pang beses na try ko. Magkakarinderya na ako this time. Titigil na ako sa catering. May sarili na akong pwesto sa palengke. Try ko to. And then, boom! Nakapagpwesto ka na. Pero this time, kailangan mo na i-elevate yung skills. Parang pag-isipan mo, this time around, ano kaya yung mga putahe na mabenta dito? Magtry kaya ako ng mga gulay-gulay kaya lahat, baka walang bumili. Kung puro baboy at karne kaya, o kaya baka naman, pwede maglagay ako lagi ng bulalo, o kaya tawag ito, unlimited sabaw ng nilaga, mga ganyan. Okay, unlimited sisig. what if, di ba? I don't know kung ano pwede mong gawin, pakulo o gimmick para umunlad this time, no? Sabi ng parang ganung example. Nagets niyo ba, Libra? Nagets niyo ba yung analogy ko sa narinig akong emergency alarm, parang yung emergency. Wow, parang sabi dito na parang you need to really focus on this. You need to really be quick or magiging malaking attention dito. Narinig ko yung ambulansya sa labas. So, parang it is a confirmation for you na parang ito yung right time for you to really dig deep sa yung skills. Parang may kailangan ka daw aralin na diskarte o pakulo o armas mo this time na parang, this time around, kailangan ko tong i-elevate naman yung skills ko. I-elevate naman yung gagawin ko para sure ball, hindi na ako matatalo this time. Sure ball, akin na to, parang ganyan. So, yung tagumpay, nasa horizon, nakikita mo, may potential ako magtagumpay dito. Kaya lamang, kailangan mo talagang tingnan at buhisiin ano yung pwede ko pang spice up, idagdag sa ginagawa ko, sa skills ko, sa trabaho ko, sa effort ko, sa expertise ko na this time around magsisiguro ng tagumpay ko. So you have to figure that out this time. No? Halimbawa, meron kang computer shop, tapos nakita mo, parang hindi ako umaalagwa. Mag-isip ka ng pakulo kung paano dadami ang iyong kliyente. Parang ganun. So, nag-iisip ka ng mga paraan para i-elevate ang skills mo. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, you also need to work hard, ha? Paghirapan, hindi yan mabili, hindi yan madali, hindi yan parang ganun agad na makukuha mo agad ng resulta. Ito ay gradual at ito ay, sabi ng spirit guides mo, kailangan mo i-accept sa sarili mo na kailangan ko itong pagsumikapan. Kailangan ko itong bigyan ng maraming pawis, atensyon at effort to make sure na mag-win ako this time, okay? Don't lose hope, don't quit. Kaya mo yan. Okay? The 8 of Pentacles being clarified by, dalawang 8 pala to, 8 of Pentacles and 8 of Cups. Abundance. May naghihintay daw sa yung abundance this time, so don't quit. Okay? May paglago, may pag-asenso, may tawag ito, ano ba abundance sa Tagalog? Paglago, kasaganahan. May kasaganahan ka makukuha in the near future with the 8 here. So, don't quit, okay? May prosperity, kasaganahan, pagyabong sa buhay mo, may abundance, okay? The 8 of Pentacles being clarified by the Death card. Dalawang beses lumabas ng Death card. Talaga naman, kailangan mag-transform. Kailangan kang may baguhin dyan. Sa ginagawa mo ngayon, Libra, I know meron kang mga trabaho siguro, task, or negosyo, or sideline, meron ka dapat baguhin dyan. Kailangan mo mag-transform. Bagong bihis, bagong ayos, bagong pag-iisip, bagong strategy, bagong plano. Yung mga bagong yan daw this time magagaranti ng yung tagumpay. Kasi dati hindi na umuubre eh. Kahit anong gawin mo, diba, talo ka doon, lumagapak ka doon, pero sabi mo, try ko ulit. Pero this time around, kung try ka ulit sa buhay, baguhin mo na yung strategy mo. Dalawang beses lumabas ang Death card, talagang rebirth, new strategy, new ways. Okay? Bagong-bago para yung skills mo mag-update, mag-elevate, mag-leveling up para siguradong tagumpay. In the area of what's affecting the current energy of the 8 of Cups. Ngayon, malakas ang loob mo na iwan na to. Okay? Patapos na talaga yung pain. Patapos na talaga yung pagkalugmok mo at pagkabagsak mo o toxicity na naramdaman mo sa isang relasyon, sa isang trabaho o sa isang endeavor na parang sayo mo, ano ba to? Sobrang hirap na, hindi ko na kaya pakikisama, hindi ko na kaya yung ginagawa sa akin ni boss, hindi ko na kaya yung katiting na sweldo na kinukuha ko dito pero pagod na pagod ako, o kaya hindi ko na kaya yung panliliit sa akin, yung pamubuli sa akin, o yung
pananakit sa akin, ganyan, pwede rin. So, marami kang pain na nararamdaman ngayon. No? At sabi mo, tama na, enough na, and you are now having the courage at tapang na umalis. Either halimbawa sa abroad, sabi mo, grabe na yung boss ko, hindi ko na kaya, ayoko ng mga muhan, kasi masakit na, pero ayoko sumuko sa buhay, ayoko iwan yung mga anak ko. Oh my God, ba't ako naiyak? Wow, naiyak ako. I don't know why, naramdaman ko yung parang sa'yo mo, pagod ka na, sobrang na yung kinaya mo, sobrang na yung binigay mo, nagsakripisyo ka na, pero lagi kang nasasaktan, parang feeling mo, hindi mo nakakayanin, pero pinipilit mo lang. Kasi marami kang alalahanin, no? Marami kang iniisip with the Nine of Swords na paano yung anak ko, paano yung pagkain nila, paano yung kinabukasan nila, paano yung papadala ko, paano yung bills namin, hindi ako pwedeng sumuko. Kaya kahit nakalugmok ka dyan for a very long time, kinakaya mo. Pero ngayon sabi ni Spirit, so parang nakahanap ka na ng plan, nakahanap ka ng ibang paraan, parang baka this time magwagi na ako, baka this time umayos na yung buhay ko. My God, naiyak ako sa'yo, Libra. I don't know why. Parang sabi mo this time around, lilipat na ako o meron akong solusyon at malakas na yung loob mo na umalis. Kaya sabi mo, kaya ko to, magagawa ko to, ilalaban ko to. Meron ka na nakitang ilaw at the end of the tunnel na parang, uy, may pag-asa, may silay ng pag-asa na meron na ulit akong bagong way to survive or way to thrive and win. No? Ngayon susubukan mo to. Para sabi mo, this time, I will win. So ngayon, aalis ka na talaga dyan. At hindi mo nakahayaan na malugmok ka dito. At meron kang bagong pang solusyon para gampanan yung mga bills o mga alalahanin mo na this time around magkakaroon ka na ng outlet dyan. Okay? My God, naging emotional ako for you. Nakaka-uplift ito. Nakaka-uplift. The Eight of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes. Ito, follow your heart. Isang message lagi para sa akin ni Queen of Cups, follow your heart. Kaya alis ka na eh. Kasi rinod mo yung puso mo eh. Yes, may sweldo siguro. Yes, siguradong trabaho. Yes, may kontrata. Pero masaya pa ba ako dito? Lugmok na ako eh. Sobrang pain eh. Hindi na ako makatulog minsan. Minsan pag nag-enjoy ako sa buhay ko, may day off ako, parang yung pa rin iniisip ko, yung pain doon, yung sorrow doon, yung nangyayari doon, hindi ko na kaya. Kailangan ko na umalis, kailangan ko na hanapin yung kaligayahan ko, yung contentment ko, yung satisfaction ko. What makes you fulfill? Parang gusto mo ibalik yung saya, yung ligaya, yung energy na parang inubos ng trabahong ito, inubos ng taong ito, inubos ng pagkakataon ito, na parang dinrain yung energy mo, yung love mo, yung passion mo, no? Gusto mo nang bumalik yun. Kaya ngayon parang sayo mo, gusto ko sundin ang puso ko. Kasi nandoon yung kaligayahan ko. Ngayon, if you have the energy and power to live, go push and follow your heart. Okay? Kasi tinaman naman, in the near future, eto ka. Dahil hindi ka sumuko sa buhay, naghanap ka na ibang paraan para makuha yung mga bagay na gusto mo. This time around, nanalo ka na. This time around, dahil binigyan mo pa ng chance yung life mo, binigyan mo pa ng chance yung pagkakataon, ng chance, yung puso mo, at yung future mo, yung sarili mo, eto ka. Meron ka niyakap na bagong bagay. This is either a new job, a new opportunity, or a new blessing, kahit ano, pwedeng pera din, or love life, pwede rin yan, na parang in the near future, ito yung yayakapin mo bago at nag-e-enjoy ka dito. Marami ka pang dapat matutunan, marami ka dapat aralin, marami ka pang adjustment na dapat gawin, pero okay ka. Kaya sabi mo, ito na yung pagkakataon ko eh. Nagkaroon na ako ng chance para baguhin ang buhay ko away from this pain, away from this oh my God, away from this sorrow na ramdaman ko in the past. Parang sabi mo, babalik-balik ako dito from 10 of Swords to 9 of Swords, 10 of Swords, 9 of Swords. Parang bakit ba ako paulit-ulit? Sobrang pain na, sobrang sorrow na, gusto ko nang umangat. Gusto mo nang magkaroon advancement. Sabi mo, eto this time around, nakita ko, napakadilaw oh. Gold is a sign of symbolism of prosperity. Gold is happiness, abundance, love, life, ganyan. So, napakasaya ko for you. Kasi nakabawi ka na, nakabangon ka na, at nakaalis ka na. Hindi ka na babalik dito. Hindi ka na babalik doon sa pain na to, sa sorrow to, sa pagkabaksak na to. Kasi niyakap mo yung transformation. Niyakap mo yung dapat mo matutunan, dapat mo elevate na trabaho, at sinunod mo yung puso mo. At umalis ka talaga doon. So congratulations, leaving something behind, at ngayon na-fulfill mo at nakukuha mo na yung mga bagay na deserve mo makuha. So ito man ay bagong trabaho, bagong amo, bagong opportunity, or bagong negosyo, o bagong pag-ibig. Napakasaya ko for you kasi nakita ko dito na ipaprioritize mo to, mamahalin mo, iingatan mo, at hindi mo iti-take for granted. At dito nakita ko swak ka dito at mag-e-enjoy ka. So congratulations ha. Hindi ka sumuko sa buhay, kaya deserve mo tong success na ito. Okay? Clarify natin. Si Page of Pentacles. Page of Pentacles being clarified by, pinaiyak mo ko today, Libra. You have the High Priestess. Okay, High Priestess, pagkatiwalaan mo ang sarili mo.
Pag may dumating sa'yo na bagong blessing, bagong opportunity, bagong trabaho, relax lang. Huwag kang matakot. Alam ko, marami ka ng pinagdaanan. Alam ko na parang sabihin mo, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Ang dami na akong pagkabagsak before. Ma-handle ko ba to? Deserving ba talaga ako dito? Baka mamaya matalo na naman ako. So, huwag mo nang pangunahan, okay? Huwag kang nega. Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Huwag mong i-reject ang sarili mo. Okay? Sabi ng spirit guides mo, believe in your skills. Believe in yourself. Pag si High Priestess, alam mo, walang bubong yan. Yung bahay niya, walang bubong. Ibig sabihin, the sky is the limit. The potentials and also the possibilities are endless. Okay? So, wag ka matakot. Kakayanin mo yan. Kung ano man yung new blessing, kung ano man yung opportunity, nayayakapin mo, kakayanin mo. You have the enormous talent. Wala kang hindi kayang gawin. No? Nalagpasan mo na lahat to eh. Ano pa bang excuse? Magagawa mo yan, okay? Congratulations. In the area of your challenge, bigyan kita ng 2 cards. You have the abundance. Yes, 8-8 here, telling you talaga may paglago, pagyabong, may prosperity ka makukuha this time. So, congratulations. At meron ka pang self-esteem. Like I said, tiwala sa sarili para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Huwag susuko, pagkatiwalaan mo yung kakayanan mo, pagkatiwalaan mo yung sarili mo, makukuha mo yan, okay? So, ang challenge mo for the week, you have the Ace of Cups. Ace of Wands rather, self-esteem. Because Ace of Wands also about confidence. Confidence sa mga plano, confidence sa mga ideas, confidence sa mga hakbang. Kasi si Ace of Wands, out with the old, in with the new. Ibig sabihin, papasok ka na sa bagong buhay, papasok ka na sa bagong ruta, bagong destinasyon, bagong direksyon, ganyan. Pero, dahil sa challenge mo siya, baka urong-sulong ka, nag-aalala ka, natatakot ka, may alinlangan ka na para bagang, kaya ko ba to? Gagawa ko ba to? Tama kaya tong plano na to? Ay, baka tong idea ko, baka pagtawanan, wag na lang. So, urong-sulong ka. So, have the confidence in your plan. Tira mo naman dito, transformation. Mag-transform ka ha. Kasi Ace of Wands is also a card of transformation. From old to new. So, that yung mga lumang hindi gumana, bitawan na yun. At itong pagbabago sa buhay mo, kailangan mo talaga mag-transform para yung bagong buhay, bagong blessing, bagong trabaho, anything new, bagong bahay, pwede din, ay makuha mo. Kailangan confidence, kailangan nagka-transform ka. Okay? Clarify natin to. Si Ace of Wands, new life, new beginning, new life path, okay? Makukuha lang yan kung may tapang ka at may confidence ka na humakbang, okay? Nahasayo talaga, nahasayo yung pag-uugatan ng pagbabago ng buhay mo. Are you willing to change your life for the better o takot ka pa rin humakbang? Are you comfortable in your comfort zone na walang paglago, walang pag-abante, o maghahanap ka ng mga bago at nandoon ang pag-unlad ng buhay mo? So, nahasayo yan, Libra, okay? The Ace of Cups being clarified by the Two of Wands. Yes, getting out of your comfort zone, kakasabi ko lang. Because the Two of Wands, tinan mo, nakatayo siya sa kanyang balkonahe. Yun ang nakasanayan niya mundo. Pero ngayon, handa na siyang kumawala doon at hanapin doon sa isla yung bagong buhay na meron siya. Yung mga posibilidad ng buhay na pwede niyang yakapin, pwede niyang hangarin. No? Ngayon, handa ka ba to step out of that comfort zone? Handa ka bang iwan yung nakasanayan mong mundo at to explore the world? Ngayon, nasa gitna ka na pamimili at kailangan mo to pag-decidean. Ask yourself, follow your heart para makapag-decide ka ng tama. Follow your heart kung saan ka pupunta at you'll never go wrong. Okay? Napakaganda yan for you. In the area of your fortune, you have transformation. Oh, tatlong transformation na to. Sinasabi sa'yo ng spirit guides mo. Transformation, a fresh new way of living emerges. So, kailangan mo talaga mag-transform in order for you to win. Walang panalo kung hindi ka mag-transform. Walang panalo kung hindi ka magbabago. Kailangan may baguhin ka sa trabaho, sa pananaw, sa direksyon, sa atake mo, sa sistema. You need something change this time. Okay? Another fortune, you have fogged in, go slow, take time. Yes, wag ka magmamadali. Relax lang ha, relax lang. May mga bagay naman darating. May mga bagay na dapat asikasuhin. Pero with the emergency car kanina sa ambulansya narinig natin as a sign, ito yung parang go signal for you na take it seriously. Wag na magpatumpik-tumpik. Parang ganyan. So, I'm hearing the emergency energy of asikasuhin na. Maging seryoso. Pero don't rush things. Tulad na ambulansya yung nagmamadali, ikaw huwag ka naman magmadali. Pero sabi ng spirits mo, take it slow, relax. Pero ang importante, seryoso ka na sa ginagawa mo. Parang you're giving your all, you're giving your best. Pero nagadahan-dahan ka para hindi ka magkamali. Okay? In the area of fortune, ito ka, kalmado lang. Kaya sabi ko sa iyo, don't rush, di ba? Go slow, take your time. Because with the King of Cups here, this is a moment for you to relax, to enjoy life. To really tell yourself, ang mangyayari ay mangyayari. Pero kailangan ko mag-ugat sa akin yung pagbabago. Kasi kung hindi mararamdaman ng universe, ni God, na aking spirit guides, na aking angel guides, na wala akong willingness to change, hindi ko makukuha yung mga pagbabagong gusto ko. Okay? The willingness to change will come from you. At doon mo mako-convince si universe, si God,
ang iyong spirit guides, ang angel guides na ipagkaloob sa iyo yung tagumpay mula sa mga bagay na pinagsumikapan mo. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, panghawakan mo yung emosyon. Hindi ka pwedeng basta-basta sumasabog. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang nagagalit o nagkasalita o umiimik na hindi pinag-iisipan. Kalmahan mo lang. Use your head over your emotions, Libra. Because yan ang bala mo this week. Para magtagumpay ka. Para makuha mo yung tagumpay o pagbabago sa life mo. Transformation, para wala ng delay. Para makuha mo yung right skills and leveling up na kinakailangan mo. At masunod mo yung puso mo. At makaalis ka dyan. Kalmahan mo lang. Guard your emotions, control your emotions para nang sa ganoon hindi maging komplikado ang mga bagay-bagay sa paligid. Most especially here with the Ace of Wands, maraming pagbabagong darating. So ikaw, use your emotions wisely, okay? King of Cups, clarify natin. King of Cups, alam ko pagod ka na, marami ka ng pagkairita, marami ka na rin pagkainip. At siguro na umiiksi na rin ng PC mo ang pasensya mo. Pero malaking bagay this time, Libra, is to control your emotions. Magudulot yan sa'yo na magandang bunga. Sinasabi ko sa'yo, nasa area siya ng fortune eh. So, once you control your emotions at pinag-isipan mo na mabuti bago umaksyon, bago magsalita, bago mag-react, bago mag-decide, the good outcome will be yours, okay? Hindi maapektuhan ang goals mo. King of Cups being clarified by the Queen of Pentacles, yes. Hindi maapektuhan ang paglago ng iyong kaperahan, ang iyong mga resources, ang iyong bank account, ang iyong ipon. Baka mamaya sobrang galit, sobrang emosyon, bigla ka mapabili ng kung ano-ano kasi para masustentuhan yung mga galit-galit. Bumibili ka ng ice cream, bumibili ka ng damit. Sabi mo, hindi, galit kasi ako, na-frustrate ako sa trabaho ko, natanggal ako, bibili ako ng damit. Puro ka bili na apektuhan tuloy kaperahan mo. O kaya, bigla kang sumabog sa trabaho, bigla kang nagsisisigaw, narinig ka ni boss, tanggal ka sa trabaho, o kaya na-demote ka, o maapektuhan yung kaperahan mo, no? So, example lang yun ha, example lang yung trabaho, pagsigaw sa trabaho, o kaya pagbili ng gamit. Parang sabi ng spirits mo, para hindi maapektuhan ng iyong kaperahan, kalmahan mo lang. Your emotions will affect your money. So, kung kalmado ka lang, kung talagang isip ang pinapairal mo, yung lohika, hindi maapektuhan ng iyong kaperahan this time at iyayabong pa yan. Okay? Control your emotions. In the area for divine messages, you are good enough. Oh, sapat ka daw. Huwag ka nang matakot, huwag ka nang malungkot, huwag mo na i-compare ang sarili mo sa ibang tao. Sapat ka. Sapat ka sa mga bagay na ginagawa mo. You are good, beautiful enough. Okay? Another message, you have hold your vision. Yes, huwag kang susuko. Panghawakan mo yung mga pangarap na yan. Panghawakan mo yung vision na yan na makukuha mo yan. Huwag kang susuko porke napagod ka, porke natanggal ka, porke inapakan ka ng ibang tao. Okay yan. Kayanin mo yan. Hold your vision. Yung goal, yung end point, yung threshold, yung milestone, yung finish line, patuloy mong makita yun. Patuloy mong tatak sa isip mo yun para hindi ka mag-quit sa life. Okay? Ang divine messages mo, nagbabago na kasing kapalaran mo. So, hold your vision. Paratilihin mo na sa kamay mo yung pangarap na yan kasi nagbabago na. In your favor. Nagka-transform na ang life mo. Dulo na to ng pagkasawi, dulo na to ng pagkalugmok, kaya wag ka mag-quit, okay? Things are changing for the better. Kaya kailangan tayo kilos, abante, laban, para patuloy na umikot ang kapalaran in your favor. Okay? Because the odds are with you. Ngayon, makikita mo ha, unti-unti gumagaan na lahat. Yung para papeles o maayos, yung pagkikipag-usap mo sa boss, para smooth sailing, no? Yung mga ginagawa mo, para ang dali-dali, no? Unti-unti mo nakikita, pumapabor sa iyo ang kapalaran. Kaya, wala nang time para malugmok ha, wala nang time para magalit, wala nang time para mainis o magbuisit. Ayaw na universe ng ganyan, ayaw ng frequency of energy ng money ng ganyan, na laging buisit, laging inis, laging yamot. Bawal yan. Okay, ngayon, para patuloy na umikot ang kapalaran, be positive, enjoy your life, have self-esteem, magtiwala sa sarili, itapon sa bintana yung mga takot, nega at duda, okay? The Wheel of Fortune, the wheel is turning in your favor. It's being clarified by dalawa. Kunin natin, the Ace of Pentacles. Yes, talaga meron kang mapapala na bagong bagay dito. New blessing. Pwedeng money, o yung trabaho, sweldo, parating na, pera, parating na, yung property na gusto mong bilhin, parating na, ganyan. So, unti-unti na nagbabagong kapalaran mo. Kaya, makukuha mo na yung blessing na gusto mo. Yung material wealth or goals na gusto mo, makukuha mo na siya. So, don't give up. And Six of Cups here, talaga may turn around, merong gift sa'yo sa universe this time, okay? Talagang love ka rin kapalaran this time. So, huwag ka na sumuko, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, huwag ka na magkaroon ng alinlangan, paangat ka na, pabangon ka na. And nakita ko ito, ibaon mo na sa limot yung nakaraan, ha? With the Six of Cups here is a card of nostalgia. So, huwag mo na balik-balikan yung nakaraan. Move forward, face the future, tumalikod ka na sa past, and no turning back, okay? No turning back. Papunta ka na sa katiwasayan ng buhay, sa paglago ng buhay, kaya kalimutan na ang bitterness sa past o mga nangyari sa past, okay? Ang yung outcome, basahin natin later, bigyan mo na ng fortune cards. You have yoke, feeling tied down or frustrated. Yes, ito yun. Feeling mo wala kang magawa, gusto mo pang lumaban pero hindi mo alam gagawin. Pero kaya mo yan, ilaban mo pa, makakabangon ka na, okay?
Another message, you have eagle, triumph over troubles, yes, and obstacles. Talagang magtatagumpay ka dito. The win is coming. The success is coming. So congratulations. Wag na wag ka susuko. Another message, you have elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes, pero ko to paglalakbay this time, whether transition from one place to the other, one life moment to the other, ibang lugar, ibang trabaho, ibang industriya, marami kang matututunan sa transition na yan, sa pag-adjustment na yan. So, you are now a wiser person. At alam mo na yung secret sauce o secret strategy para this time around, panalo ka na. Okay? Another message, you have parrot, someone will gossip about all of your secrets. So ngayon, ilihim ang dapat ilihim. Hindi daw ng tao yung dapat makaalam ng mga plano mo, ng iyong kaperahan, ng iyong sweldo, ng iyong private things. Hindi mo dapat i-share sa ibang tao yan para walang ibang tao mag-chu-chu sa'yo, okay? So, take it all, your secrets, take it all to be your secrets sa'yo lang. Huwag mo na i-share sa iba, okay? Magandang paalala yan sa'yo, Libra, this week. So, ang outcome, ano kaya ito? Libra, nainip ka na ba? Libra, this is your outcome for August 4 to 10. Ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot, sasagutin yan later, okay? Ang outcome mo for August 4 to 10 ay Page of Cups. So, unexpected gift. Wow. The universe is giving you an unexpected, hindi inaasahan na regalo. Ano kaya ito? Kahit ako hindi ko to alam, no? So, expect this beautiful outcome sa pag-alis mo sa pain na to, sa pag-alis mo sa pagkalugmok. You're now entering this transformation with a death card. Aalis ka na sa mga bagay na hindi ka na masaya at you will follow your heart and you're entering this new beginning, new life. At ngayon, ilaban mo yung mga plano mo. Be confident with yourself. Be confident with everything that you're trying to do this time. Kung mawala ka sa comfort zone mo, laban, push, isa pa, kaya mo yan. Lalago ang kapirahan basta panghawakan ng emosyon. Relax lang. Huwag mo hayaan na maapektuhan ka ng ibang tao. And here you are. Meron bibigay sa'yo na gift. I don't know why. Nakakita ko ng aumento sa sahod or bigla-bigla may mag-hire sa'yo na bigger company, na may bigger salary, na may bigger rewards or may incentives, ganyan. Nakita ko talaga dito na sabi ng spirits mo, don't take this for granted. Wag mo sayangin ang pagkakataon, parang ganyan. So, take that chance. Take that chance. At eto na yun. Ito na yung iniintay mo na, please God, isa pa. Ito na yun. Chance mo, this one, this opportunity, this blessing. So, antabayan natin tong blessing na yan this at the end of the week, okay? Or this month din. Kung ano yung outcome mo na yan for the week na parang bagong trabaho, bagong opportunity, bagong effort na pagbibigyan mo ng time, energy, and the money din, and the pagkakataon na sabi mo, ay hindi ko to palalagpasin, ito na yung para sa akin talaga, hindi ko to i-let go, parang ganyan. So the Page of Cups being clarified by the Queen of Wands, yes. Magkaroon ka ng confidence, parang this time around, pabalik yung energy. Parang yes, nakuha ko siya, yes, eto na yun for me. Salamat Lord, binigay mo sa akin. Hindi mo to inaasahan na biglang darating, na biglang ikaw matatawag, na pangalan mo makukuha, na ikaw nabiyayaan, at ikaw sayo mo, yes, ito na yun. You're thinking positive, pushing through with confidence, with self-esteem, at kakawala ka na doon sa desperation and pagkalugmok. At ito na yung bagong simula mo. So congratulations, be confident ha, be confident, trust yourself, mapangahawakan mo to, and wag mong sayangin yung pagkakataon. Congratulations sa iyo, Libra. Yan po ang inyong August 4 to 10. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So, Libra, close your eyes and concentrate on this one question. Spirit guides, Holy Spirit, bigay natin kay Libra ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card to clarify your question. Ito may bigay sa iyo ng iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon at binibigyan ka ng clarification sa question mo na to. Okay, you have 1 and you have 2. Okay, Libra, open your eyes, inhale and exhale. The answer to your question is, you have the 2 of Swords upright, you have the 10 of Swords in reversed, you have a year from now, and you have choose a new direction. Okay, Libra, sabi ng spirits mo, magdesisyon ka na. Nahihirapan ka mag-decide this time. Okay? Kailangan mo nang kumawala doon sa pain, bigat, at pagkalugmok dyan sa question mo. Masyado nang mabigat. Masyado nang matagal yung dinadanas mong stress, sorrow, o overthinking, o pagkalugmok, o nakita ko kasi parang kinakaya mo o binubuhat mo yung bigat ng question mo na yan eh. At for a very long time, pasan-pasan mo na yan. Kaya sabi ng spirits mo, mag-decide ka na. Ito na yung pagkakataon na harapin mo yung katotohanan, face the music, face the truth, para makapag-decide ka, bibitawan mo ba yan o ayayakapin mo mabuti, o kailangan ng alpasan, o kailangan na mag-move on. No? You need to decide. Harapin mo na yung sitwasyon mo sa question mo para gumaan na ang pakiramdam mo at makapag-move on ka na. Kasi ngayon, sobrang tagal na yan. Parang kinakaya mo, binibit-bit mo pa. Parang you need to let that go. You need to let the stress and worry go from this decision. Mag-decide ka na this time. Okay? Sabi ng spirit guide ng angel mo, a year from now.
A year from now, makikita mo yung resulta na magiging decision mo dyan. Magkakaroon ka na ng kalinaw na parang, yun pala ang dahilan ko bakit ko to ginawa, ko bakit halimbawa hindi ko nakuha yun, kung bakit hindi pwede sa akin yun. A year from now, you will realize kung ano yung meaning nito, kung bakit nangyari ito. Sabi ng angel mo, choose a new direction. Kaya kailangan mo talaga mag-decide because your angel wants you to choose a new path, a new way, a new option away from your question. Meron daw ibang direksyon na para sa'yo. Hindi daw yan. So ngayon, you need to decide at pagaanin mo na yung puso mo, pagaanin mo na yung isip mo sa sitwasyon na yan, sa question mo. Okay? A year from now, magiging okay lahat, payapa na. At mag-look back ka na lang para sa'yo mo, kaya pala. Parang ganun. No? Ngayon, choose a new direction, Libra, and decide. Okay? Pagaanin ang lahat. Pagaanin. So that is your answer to your question. Hopefully, nakaresonate ka. Ito rin po ang inyong August 4 to 10. Hopefully, nakaresonate kayo. Comment down below na reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.